Teseussef. Pagnanais. Ang apoy na nagsisindi ng bawat pangarap, bawat imbensyon, bawat revolusyon. Nagsisimula ito bilang isang bulong, isang tahimik na pagnanasa na lumalakas sa bawat tibok ng puso. May tawag dito na ambisyon. May iba namang tawag itong kasakiman. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pagnanais ay walang hangganan? Nais ko ng higit pa. Hindi dahil ako'y walang pasasalamat, kundi dahil naniniwala akong laging may mas malayo pa. Sa tuwing naaabot ko ang isang layunin, may panibagong lumilitaw, mas maliwanag, mas mataas, laging abot tanaw. Sinasabi ng iba na tumigil na ako na matutong makontento. Pero paano titigil sa paghinga? Ang pagnanais ay mismong hininga. Ngunit Ava, ang pagnanais ay maaaring lamunin ka. Maaari nitong gawing anino ang isang tao ng sarili niyang pagnanasa. Nakita ko na ang mga taong naligaw sa kanilang paghahangad, nakalimutan kung bakit sila nagsimula. Wala bang hangganan sa pagitan ng pagnanasa at pagkahumaling? Hangganan? Marahil. Pero sino ang magtatakda nito? Ang pintor na nagpupuyat sa gabi, ang siyentipikong ginugol ang mga taon sa paghahanap ng lunas, ang manlalakbay na humaharap sa unos, lahat sila ay lumalampas sa hangganan. At dahil doon, umuusad ang mundo. Ang walang hanggang pagnanais ay parehong paglikha at pagkawasak. Nagtatayo ito ng mga lungsod at sinusunog din ang mga ito. Nagsusulat ito ng mga sinfonya at nagsisimula ng mga digmaan. Ito ang pintig ng sangkatauhan, walang pahinga, walang takot, walang hanggan. Noong bata pa ako, pinangarap kong abutin ang mga bituin. Pinagtawanan ako ng lahat. Sabi nila, maging makatotohanan ka. Pero ang pagiging makatotohanan ay kulungan ng mga walang imahinasyon. Kaya nag-aral ako, nabigo, at sinubukan muli. Hanggang sa isang araw, nakatayo ako sa ilalim ng isang rocket na nagdala ng aking pangarap sa kalangitan. Ang pagnanais ang nagdala roon, hindi loika, hindi swerte, pagnanais. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pagnanais ay naging walang katapusan? Kapag ang kasiyahan ay hindi kailanman sapat? Kung gayon, iyon ay nagiging ebolusyon. Sa sandaling tumigil tayong magnasa, tumitigil tayong lumago. Ang pagnanais ay hindi kaaway, ang pagkakampante ang tunay na panganib. Marahil ang katotohanan ay hindi sa pagpigil ng pagnanais, kundi sa paggabay dito. Magnasa ng malalim, ngunit hindi bulag. Abutin ang mas mataas, ngunit alalahanin ang lupa sa ilalim. Ang walang hanggang pagnanais ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa patuloy na pagiging higit pa. Ang pagnanais ay apoy na humuhubog sa atin. Sinusunog tayo, ngunit ito rin ang nagbubuo sa atin. Kung gayon, marahil ang layunin ay hindi patayin ang apoy, kundi matutong sumayaw kasama nito. Kaya hayaang ito'y magliyab,
Hayaang itulak ang mga nangangarap, ang mga nag-iisip, ang mga naglalakbay. Hayaang ipaalala sa mundo na ang Magnasa ay ang mabuhay, walang hanggan, walang takot, walang hangganan. The Zayusef.